Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasa National Bureau of Investigation na ang kontratistang si Sara Diskaya matapos ihayag ngayong Martes ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilalabas na ngayong linggo ang kanyang warrant of arrest. Samantala, lumabas naman na ang freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian at assets ng iba pang sangkot sa anomalya. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng paghuli sa kontratistang si Sara Diskaya na isa sa mga pinakanadidiin sa flood control corruption sa bansa. Kasunod niya, nagtungo na ngayong Martes si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation. Ito'y matapos ring atasan ng Pangulo nitong Biyernes ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na bantayan ang kinaroroonan ng mga Diskaya. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito. Habang ang asawa nitong si Pacifico Curly Diskaya nananatili pa rin sa Senate detention matapos ma-cite in contempt dahil sa paiba-ibang pahayag sa Senate Blue Ribbon hearing. Gumugulong na rin ang mga kasong malversation at falsification laban sa mga Diskaya at mga opisyal ng DPWH dahil sa ghost flood control projects na nasa tinatayang 100 milyong piso ang halaga. Naglabas na rin ang Court of Appeals ng freeze order laban sa daang-daang bank accounts, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kinalaman sa flood control anomalies. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Matatanda ang pinangalanan ng Ombudsman si Eric Yap bilang isa sa beneficial owners ng Silver Wolves na kontraktor ng substandard at hindi tapos na flood control projects sa La Union, at ang kanyang kapatid na nakatanggap naman umano ng 70 million pesos mula sa mga Diskaya. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Tinatayang 289 na bank accounts ang na-freeze, gayon din ang 22 insurance policies, 3 security accounts at 8 air assets na umano'y konektado sa Skyyard. Bahagi aniya ito ng hakbang at mandato ng restitution o pagbabalik ng ninakaw o nawala sa kaban ng bayan. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Inanunsyo rin ngayong Martes ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga panukalang batas na pinaprioritize ng Pangulo. Kabilang dyan ang Independent People's Commission Act na layong imbestigahan hindi lang ang infrastructure projects, kundi lahat ng klaseng anomalya sa bansa. To institutionalize transparency and accountability on public finance. Minamandato aniya ng Pangulo ang pagpasa nito sa lalong madaling panahon. Samantala, nasa halos 50 kahong dokumentong may kaugnayan sa flood control anomaly ang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes. Bahagi ito ng pagtutulungan ng komisyon at iba pang ahensya sa pag-iimbestiga sa flood control scandal. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.